Goldberg! Goldberg! Hindi si Austin, hindi ba si Austin? Ano niya yan? Isa rin sa mga gusto ko na wrestler. Next. Yan. Medyo malapit na ba? Joke lang. Si Batista. Yung bago pa lang po si Batista, grabe. Si Animal pa nga yung tawag sa kanya. Lagi namin inaabangan yan sa Raw. Ano siya dati? SmackDown ba to? Nag-guest lang to dati doon. Kasi lagi, pataas siya Triple H. Kung ewan ko, natatandaan niyo. Next. Yan. Ano? Stone Cold. Ano pangalan niya? Steve Austin. Alam niyo, ito talaga seryoso. Ito talaga yung, dahil sa kanya marami nagkakapikunan sa amin. Sa barkadahan namin, nung bata kami kasi, masakit kasi yung stunner eh. Alam niyo yung stunner, di ba yung ginagawa namin sa bawat isa, na nakakatawa, pero pag ikaw na stunner, masakit. Pero masakit. Pero, anyway, in connection to that, kasi ang topic natin ngayon is all about wrestling eh. Tuturuan ko kayo kung paano mag-wrestling. So, tayo kayo lahat. Tayo kayo lahat. Huwag kayong matakot. China. Asan dyan si Triple H? Sa likod. So, andyan ba si Kevin Nash? Andyan ba si Kevin Nash? Wala pa dyan. Next. Dan. Tama, pero gagawin ko tayo ng intro si Undertaker. Kasi wala baka din na kayo bumalik next Saturday na match-tumble kayo. Undertaker Darby. Next. Yan. Alam niyo, pag yan na yung match, talagang excited talaga ako ng bata ko. Gusto ko malaman, sino kaya mag-i-stand out sa Royal Rumble? Kasi sobrang bilis, no? Sobrang bilis ang mga pangyayari dyan. No, pero, yun nga, sobrang saya yan. Next. Ewan ko, si Mateo napanood niya daw yan eh. Pero ako napanood ko rin yung match niya. Sobrang dami, ang bilis niyan. At saka, nakakabilis sa wrestling, no? Kahit ilang beses na tumumpa galing sa stage, yung, buhay pa rin sila. So, merong nililibig dun sa stage, magkataka ka na lang, may lupa bigla dun sa di ba? Sa stadium. So, makatotohanan talaga sila, no? Lagi sila, alam ko magaling sila magupit eh. Pero, anyway, yung title natin here is entitled Royal Rumble, no? Royal Rumble. Hindi sa akin, yung material, hindi ko original. Actually, kung kayo nag-prepare ang fasting dito, nagpa-participate every January. The last year. Tama ba, Joe? 2010? Isa yun sa mga topic. Pag-uusapan natin yun. No, pero, bago tayo mag-proceed, gusto pa lang magpasalamat ni Pastor Ariel, no, sa bawat isa. Kasi nung Sunday, kami, head count kami nila, Kuya Niro nyo, sa kanila Kuya Tantan, ay ni Chan. No, na, binilang namin ilang ba yung day zoner na umaten every Sunday. So, maganda palakpakan natin sigit kasi 97 pala, no? 97 average natin. Sana next bukas, no? Umatin ulit kayo sa portahan natin kasi ito, yung ginagawa natin every Saturday, youth fellowship, no? Walang masama. Kaya tayo may ganito kasi ina-address natin yung issues para sa atin, yung topic natin. Wala naman akong example dito na pang mag-asawa o pang matanda, di ba? So, lahat sa atin pang bata. Pero pag every Sunday, pag pumupunta kayo, alam yung iba rin yung feeling. Kasi yun, as a whole yun eh, yung Christianity mo. Tsaka one line tayo sa church. So sana bukas din, makita ko kayo, mag-invite din kayo ng friends at family. Anyway, let's proceed. The Royal Rumble. Sabi dito actually, ang ganda nung, nahirapan talaga ako sa Genesis 32. Yun yung main chapter natin ngayong Sabado. Kung meron kayong Bible, buksan nyo sa Genesis chapter 32. So, pero, habang binubuksan nyo, next slide ko na. Sabi na, what is wrestling? Yung ano ba daw yung wrestling? Siguro sa mga girls. O, dito na lang sa site na maraming girls. Okay? Basahin nyo, laksan nyo girls ha. 1, 2, 3, go! Take down. Wrestling of between traditional, historic, and modern style. Wrestling techniques have been incorporated into other martial arts as well as the hand-to-hand combat system. In short, ang wrestling daw is a form of sports na sakitan. No, sakitan. No, dalawa kayo, sasakitan kayo. No, ganun lang, ganun kasimple. Sabi doon, pwedeng magbalian. Yung wrestling daw, balian ng buto,
Ihahagis yung wala mo, papabaksakin mo. Now, yun daw yung resting. Yun yung meaning ng resting. Kaso nga lang, kung i-translate natin yung meaning ng resting, o yung ginagawa sa resting sa Christian life, ako actually nahirapan talaga ako. Kasi hindi ko ma-imagine no? Bakit. Pero mamaya tingnan natin kung bakit. Sabi gano'n yung resting. Yung pag-uusapan niya natin, ito lang sinabi ko kanina, si Jacob. Kilala niyo ba si Jacob? Si Henry Jacob. Si Henry, Brother Henry, nandiyan ka ba? Maganda nga po. Kilala niyo si Henry, di ba? Pero si Jacob sa Bible, alam niyo ba ang meaning ng Jacob? Alam niyo meaning ng Jacob? Ang ibig sabihin ng Jacob, deceiver, mandaraya. Try mo tumingin sa katabi mo, mukha bang kamag-anak ni Jacob? Hindi naman, no? Huwag kayo mapahusga. No, judgmental, tinatanong ko lang kayo, di ba? Kaya sabi niya si Jacob, actually marami siyang talagang nadaya. No? May sabihin ko sa inyo kung sino-sino. Pero anyway, sabi dito, ito yung, kumbaga, finale sa buhay ni Jacob. Sabi doon sa Genesis 22 to 24, that night, Jacob got up and took his, how many? Grabe, no? His 2 female servants and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man na ginawa nung wrestled with him till daybreak. Kasi mo yun, sobrang tagal, no? Makipag-wrestling ka. No, resting nga lang nakakainip na No? Pag minutes na, nakakangalay din. Pero doon sabi, nakipag-wrestling daw yung isang tao sa kanya, o yung isang guy, simula gabi hanggang daybreak, na mag-umaga na. Pero anyway, sige, bigyan natin ng background, no? Sige, next slide. Sige. Ito yung mga match-up ni Jacob. No? Kikwenta ko sa inyo. Summary lang. Alam niyo ba nung pinanganak si Jacob, kaya siya pinangalan ng Jacob? Kasi may kakambal siya, no, si Iso. Okay, sabihin niyo sabay-sabay, Iso. Yung walang tumatalsik, Iso. Iso. Kasi gusto ko, alam ko seryoso kayo Pero sabi doon si Iso, kambal sila. Ang ginawa kasi sa Israel, pag panganay ka, may tinatawag na birthright Nasa iyo yung blessing. Sino din yung mga panganay? Nasa atin, ako panganay ako, kaya tayo abusado. No? Kaya tayo palauson. Kasi nasa atin yung blessing. Pero dito sa Israel, nasa kanila yung blessing, malaking pamana pag nasa panganay. Okay? So ang ginawa, diba, siyempre, kambal sila, sabay sila. Hindi naman si Jacob sa bungangan. Isa lang, diba? Pero ang ginawa ni Jacob, hinahawakan niya yung paa ni Iso. Baby pa lang siya, hinahawakan niya yung paa ni Iso. Kasi gusto niya siya yung mauna. Okay? Pero syempre, natalo siya doon, kaya si Iso pa rin. Si Iso. Pero kaya siya binasagang Jacob. Tapos, lumaki sila si Jacob, tagaluto si Jacob, si Iso, hunter. Okay, hunter. Dumating si Iso, gutom na gutom. Si Jacob, magaling siya magluto. Inalok niya si Iso, gusto mo ba kumain nito, yung red stew nga, sabi din, tama ba? Pero ang kapalit, pag kinain ni Iso, yung pagkain, sabi ni Jacob, kailangan, akin na yung birthright mo. Kasi gutom na gutom si Iso. So kayo, anong pipiliin nyo? Birthright o ma-satisfied? Pwede ba tanong? Tayo, ano pipiliin? Birthright, di ba? Kaso nga lang si Iso, pinili ni Iso, yung pagkain. So nakuha na ni Jacob yung birthright. Ngayon, nung binasa ko pa ulit, nung nireview ko, actually, si Jacob, dinaya niya parehas, pati yung father niya. Yung tatay niya, dinaya niya rin. Sabi niya, i-bless mo ako. Sabi niya sa father niya, Isaac. Kaya akala niya Isaac siya si Iso. Na-bless na siya. So, gano'n lang, shortcut din natin, humihiling si Iso ng blessing. Wala na, nabigay na kay Jacob, isang beses na kasi binibigay.